Magandang gabi sa inyo mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating munting programa. Bueno, tayo'y kararating lang galing sa pamimili. No? At naisipan nating mag-vlog sa hapong ito. No? At tayo itatalakay muli ng isang paksa sa Biblia na maaari nating kapulutan ng magagandang aral at susuriin natin yung ating sarili kung yung ating buhay ay nagagamit ba natin sa tamang paraan. Ang ating tatalakayin ay may kaugnayan doon sa tanong na ano ang layunin ng buhay ng tao. Pag tinanong mo yung iba't ibang uri ng tao, ay iba-iba rin yung sagot nila kung ano ba talaga yung layunin ng Diyos. Bueno, ano ba talaga yung layunin ng tao? Bakit siya nabubuhay dito sa lupa? Ang layunin ng buhay ng tao, mga kaibigan at mga kapatid, ay para mabuhay ng una-una, mabuhay ng matiwasay, mabuhay tayo ng mapayapa, sagana, at syempre, yung buhay na yon ay kailangan ay malapit tayo dun sa ating manlilikha, ang Diyos. Kaya mentras na ang tao ay malapit sa Diyos, nakikita natin na tiyak na may kabuluhan at layunin talaga ang buhay. Pero syempre, yung pagkakaroon ng magandang buhay, mapayapa, matiwasay, ay merong kaakibat yun. Ano ba yung kaakibat ng magandang buhay, matiwasay? Ano ba yung katungkulan natin bilang tao? No? Babasahin natin yung sinasabi ng Biblia bilang unang teksto. Ang unang teksto na babasahin natin ay yung binabanggit ng Ecclesiastes Kabanata 12, talatang 13. Ganito yung pagkakabanggit. Ecclesiastes Kabanata 12, talatang 13. Isama rin natin yung 14. No? Ang sabi doon sa 13, pagkatapos kong masabi ang lahat ng ito ang punto. Matakot ka sa tunay na Diyos at sundin mo ang mga utos niya. Dahil ito ang obligasyon ng tao. Pansinin niyo, no? Yung pagkatakot sa Diyos ay obligasyon ng tao. Sa 14, dahil hatulan ng tunay na Diyos ang bawat gawa, pati ang lahat ng nakatago, kung ito ay mabuti o masama. Ayan, yung pagkakaroon ng matiwasay, mapayapa at saganang buhay, meron palang kaakibat ito. Ito yung pagkatakot sa Diyos. At sinabi, yun ay obligasyon ng tao. No? Doon sa kanyang manlilika. Sa ating Diyos, meron tayong obligasyon. At siya yung hahatol kung yung ating ginagawa sa ating buhay ay masama o ito naman ay mabuti. Balikan natin pansumandali, mga kaibigan at mga kapatid, yung buhay na tinamasa nila Adan at Eva noon nung sila ay hindi pa nagkakasala sa Diyos. Noong sina Adan at Eva, mga una natin mga magulang, ay malapit pa yung kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Walang duda na sila ay nagtamasa ng walang katulad na kaligayahan at talagang sagana yung kanilang pamumuhay noon. Sa lahat ng mga bagay, sila ay nagtamasa ng mga pagpapala galing sa Diyos na Jehovah. Hindi nga ba't ang kinabubuhayan nila ay isang lugar na kung tawagin sa Hebreo ay Gan o halamanan, no? Na katumbas yun sa Greek na paradisos o paraiso, sa wika natin,
Ito ay sa Garden of Eden. As long na ginagawa nila ang kalooban ng Diyos, ay talagang pinagpapala sila ng Diyos na Jehovah. Wala silang problema na na nararamdaman o nararanasan doon sa halamanan ng Eden. Pero, tulad ng alam na natin, na hindi nagtagal yung ganung mga pagpapala ng Diyos sapagkat sila ay nagkasala doon sa kanilang dakilang may lalang. Kaya nga ba't nung sila ay nahiwalay sa Diyos na Jehovah, ano yung tinamasa nila? Di ba't nangyari sa kanila yung binabanggit sa kanila na sila ay pinarusahan ng Diyos? Siyempre, ng kamatayan, ano? Dahil yung kasunduan, pag sila ay lumabag doon sa utos ng Diyos, sila ay paparusahan ng kamatayan. At higit pa dyan, meron pa no? Di basahin natin yung binabanggit doon sa Genesis Kabanata 3 talatang 16, tapos lulundag tayo sa 19. Pansinin niyo kung ano yung nangyari sa kanila nung sila ay nahiwalay sa Diyos na kanilang manlilika. Doon sa Genesis 3:16 muna tayo. Doon sa babae, sinabi niya sa babae, "Patitindihin ko ang kirot ng pagdadalang tao mo. May hirapan ka sa panganganak at magiging labis-labis ang paghahangad mo sa iyong asawa at pamumunuan kanya." Ayun, So, sa madaling salita, ang babae ay manganganak ng may kahirapan, tapos papasakop siya sa lalaki bilang kanyang ulo. Doon sa 19, tingnan nyo kung ano yung para naman doon sa lalaki, si Adan. Ang sabi dito, "Pagpapawisan ka at maghihirap bago makakuha ng pagkain hanggang sa bumalik ka sa lupa. Dahil diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik." So nakita natin, simula nung ang mga tao, sila Adan at Eva, una natin mga magulang, ay nagkasala sa Diyos na Jehovah, nagkaroon ng ibang kalagayan sila. Kung dati-dati ay wala silang problema, nasa paraisong lugar sila, di nga ba't pinaalis sila doon at nagsimula na silang maghirap. At dumanas ng kahirapan at walang kasiguraduhan yung kanilang buhay. At syempre pa ay may katapusan na yung kanilang buhay. Ganun din ang naranasan ng kanilang mga anak at mga inapo. Hanggang sa panahon natin sa ngayon, ay damang-dama natin yon. Kaya nakita natin na ito ay naranasan ng tao. Yung buhay na dinadanas natin ay napakahirap. Kaya tama yung sinasabi ng Galatia 7:8. Basahin natin mga kapatid at mga kaibigan kung ano yung pinupunto sa atin ng Galatia 7:8. Pansinin nyo, ang sabi dito, "Huwag ninyong dayain ang sarili ninyo. Hindi pwedeng linlangin ang Diyos. Dahil anuman ang inihahasik ng isang tao, yun din ang aanihin niya." Tama naman, Sa kaso nila Adan at Eva, sumuway sila sa Diyos. Yun ang inihasik nila, kasamaan, kaya nagdulot yan ng kasamaan para din sa kanila. Doon sa 8, sabi, "Dahil ang naghahasik para sa laman, ay mag-aani ng kasiraan mula sa kanyang laman. Pero ang naghahasik para sa espiritu, ay mag-aani ng buhay na walang hanggan mula sa espiritu." Kaya doon sa Bible text na binasa natin, parang mamimili tayo dito kung makalamang bang mga bagay yung hahangarin natin, katulad nila Adan at Eva na puro pansarili yung kanilang naiisip, o yung bang pang-espiritual, yun naman, may kaugnayan naman doon sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya ano yung gagawin natin? Para hindi tayo mabalik sa atin yung
buhay na hinahangad natin at hindi tuloy-tuloy na dumanas tayo ng mga matitinding hirap at pagdurusa, no? May binabanggit na kailangan natin matamasa yung mga bagay na pagpapala ng Diyos sa darating na hinaharap. Pero paano ba natin na matatamasa yon? Yung buhay na gustong-gusto nating mangyari para sa atin, Ayaw natin ng kahirapan, ayaw natin ng mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, Paano natin madadanas yung buhay na gusto natin sa darating na hinaharap? Binabanggit ng Josue 24:14, hindi na natin babasahin yan, Tulad doon sa Ecclesiastes 12:13, yung pagkatakot sa Diyos ay kinakailangan. Kapag takot ka sa isang tao o sa nilalang mo katulad ng Diyos na Jehovah, ay hinding-hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi niya gusto. Ayan, At meron pa tayong dapat gawin. Ano yung dapat pa natin gawin? May binabanggit para hindi tayo maging katulad nila Adan at Eva. Ano ba yung dapat pa natin gawin? Kasi tanda ito ng pagkatakot sa Diyos. Mateo 22:37. May binabanggit dito mga kapatid at mga kaibigan. Mateo 22:37. Ito ang sabi ng 22:37 ng Mateo. Ang sabi ay ganito, sinabi niya rito, dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ayan, ito ang pinakamahalaga sa unang utos. So, pinapakita dito yung pag-ibig daw sa Diyos. At kapag iniibig mo ang Diyos, natural na hindi ka gagawa ng hindi niya gusto. Yun ay tanda rin ng pagkatakot sa Diyos. Yung pagkatakot kasi, lalakipan mo ng pag-ibig sa Diyos, ay ibig sabihin nun, hindi ka gagawa ng anumang hindi niya magugustuhan, na gawin mo. Ayan, Pero, sabi nga natin, hindi lang basta na hindi tayo gagawa ng hindi niya gusto. Meron tayong dapat gawin naman. Ano yun naman yung dapat nating gawin? May binabanggit doon sa unang Juan 5:3, Hindi na natin babasahin yan, Ang pinakapunto ng unang Juan 5:3 ay yung pagsunod sa utos ng Diyos, Sapagkat binabanggit doon sa unang Juan 5:3 na yung pagsunod sa utos ng Diyos ay hindi magiging pabigat, Hindi magiging pabigat yun kapag ang Diyos ay iniibig mo, Kaya, meron tayong hindi dapat gawin, yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos na gawin natin, at meron naman dapat na tayo ay gawin. Yung mga utos na iniuutos niya sa atin na gawin. Ano yung mga dapat nating gawin? Na inuutos ng Diyos. Kasi alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, sa panahon natin sa ngayon, tila ba ang maraming mga tao rin ang nag-iisip na sila ay reliyoso at sila ay naglilingkuran sa Diyos. Pero hindi ko mo na iniisip ng tao ay naglilingkuran sa Diyos, sapat na yun. Bakit natin nasabi? Masinin niyo yung binabanggit nung Mateo 7:21, may kinalaman doon sa mga tao noon, nung panahon ni Jesus Christ, na nag-iisip din na sila ay naglilingkuran sa Diyos. Pero pansinin niyo yung binabanggit ng Mateo 7:21. Ang sabi dito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yan, Pinakikita dito na hindi lang basta tayo ay naglilingkuran sa Diyos.
na hindi natin alam kung yung bang ginagawa nating paglilingkuran sa Diyos, nagugustuhan niya. No? Kundi, ang tama nating gawin ay yung paggawa ng kanyang banal na kalooban. Ano? Na halimbawa, mga kapatid at mga kaibigan, ganito. Halimbawa, meron kayong katulong, no? Ang sabi nyo sa kanila, ang sabi nyo kay Inday, Inday, ikaw nga ay magsaing na kasi malapit ng tanghalian at para makakain na. Yun ang utos. Pero alam niyo ba kung anong ginawa ni Inday? Ang ginawa ni Inday, nagbabad ng labahin at nagsimula maglaba. Ang tanong ay ganito, masama ba yung ginawa ni Inday? Trabaho niya yun hindi ba? Trabaho niya na maglaba. Parang isipin mo, tama naman yung ginawa niya, naglaba. Dahil trabaho niya talaga yun. Pero, ang punto, hindi yun ang inuutos sa kanya ng kanyang amo. Hindi ba? So, dapat ang ginawa niya muna, nagsaing muna siya, nagluto, at pagkatapos, ginawa niya yung iba pang mga gawain. Sa katulad na paraan, ganyan din ang ibang mga tao ngayon na nag-aangkin at nag-iisip na sila ay naglilingkuran sa Diyos. No. Gumagawa sila ng kanilang paraan ng paglilingkuran sa Diyos, pero hindi naman yun ang utos. No. So, ang punto natin dito, yung paggawa talaga ng kalooban ng Diyos. Ano ba yung paggawa ng kalooban ng Diyos? So, binabanggit doon sa 1:17:3, no, na yung pagkuha ng tumpak na kaalaman tungkol sa Diyos, yung makilala siya na iisang Diyos na tunay at yung kanyang isinugo, si Jesucristo. So, makilala daw natin ang Diyos, no, at yung kanyang isinugo, si Jesucristo. Ano, malawak yan Pero, pinakikita, kailangan yung tumpak na kaalaman tungkol doon sa dalawang pinakamataas na persona sa buong sansinukob. Kaso nakalulungkot, ang mga tao, iniisip nila, kilala nila yung dalawang persona sa buong sansinukob, pero sa totoo ay hindi. So una yon, yung pagkuha ng accurate knowledge, tumpak na kaalaman tungkol doon sa Diyos. Ano pangalan niya, ano yung katangian niya, at yung kanyang isinugo na si Jesus Christ. Tapos, yung binanggit pa, yung Matthew 24:14, yung pangangaral ng mabuting balita ng kaharian. No. Ang tanong, ginagawa ba ninyo yan? Ginagawa ba natin yan bilang nag-aangking mga lingkod ng Diyos? Ano ba ang tema na ipapangaral? May kaugnayan sa pangangaral ng ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. O baka tanungin kayo, ano ba yung kaharian ng Diyos? Kailangan maliwanag sa atin yan. At doon yung binabanggit ng ating Panginoong Hesus na utos din niya, yung nakalagay doon sa Matthew 28:19-20. Yung paggawa ng mga alagad. At sila ay bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Sabihin, paggawa ng mga alagad yun. Ginagawa ba ninyo yan? Ginagawa ba natin yan? Bilang nag-aangkin na mga tunay na mga alagad ni Jesus. Ayan, So, dapat natin suriin ang ating sarili kung tayo ba bilang nag-aangking mga tunay na mga alagad ni Jesus ay ginagawa ba natin ang lahat ng mga bagay na yan? Sabihin ba, marami pang mga utos na nasa Bible na dapat nating sundin. Pero ilan lang yan sa mga importante na dapat natin tandaan at siyempre gawin. No? Kaya yung aming mga kaibigan na nagkakaroon ng interes na mag-aral ng Biblia sa mga saksi ni Jehovah, ay hinihimok namin kayo na mag-aral at saliksikin talaga kung ano yung sinasabi ng Biblia. Para sa ganun ay magkaroon kayo o magkaroon ng kabuluhan ang buhay ninyo. At darating ang araw
ay matamasan ninyo yung tunay na buhay na iniaalok ng Diyos na Jehovah. Ano? Masusumpungan natin yung kaligayahan sa ating buhay. Sabi nga, kapag tayo ay nabubuhay at naglilingkuran ng tama sa Diyos. No? Kaya inihimok namin kayo, mga kaibigan, na mag-aral ng Biblia at tamasahin yung buhay na iniaalok ng Diyos para sa tunay na mga Kristiyano. Kaya masasabi natin na magiging maligaya yung buhay ng mga tao kapag ang tao ay nabubuhay na malapit ang kaugnayan sa Diyos na Jehovah. So, yun lamang mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting vlog. Bye-bye!